Ang mga pagpipilian ng mga sundalong Pilipino sa sandaling ito ay yumanig sa buong mundo. Sa South Sudan, isang bansang winasak ng krisis sa pagkain dahil sa digmaang sibil at mga pagbaha. Nang ang lahat ng ibang bansa ay nagkalkula ng sarili nilang interes, pinili ng mga sundalong Pilipino ang agrikultura sa halip na mga sandata. Sinabi ng United Nations, imposible iyan. Ang mga delegasyon ng China at Hapon ay umiling-iling ng may pagkadismaya, ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Ang produksyon ng pagkain ay tumaas ng 10 beses sa loob lamang ng isang taon mula 500 kilogram patungong 5 tonelada. Isang pagbabago sa mentalidad na nagpabago sa baha mula sa isang sakuna tungo sa isang kondisyon. Ang pagpipiliang iyon ay hindi lamang nagdala ng tagumpay kundi nagpabago rin sa tadhana ng isang buong bansa. Bakit pinili ng mga sundalong Pilipino ang ibang landas sa isang lugar kung saan ang lahat ng puwersang pangkapayapaan ng mundo ay nag-iisip lamang ng sariling interes? At paano binago ng ideyang iyon ang tadhana ng isang mamamayan? Nakikinig ka ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Nagsimula ang kwento. Pumutok ang baril sa sandaling bumukas ang pinto ng pulong. Hindi malayo. Ayon sa instinto, yumuko ako at ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa na nagtipon para sa pulong ng One Miss, ang misyong pangkapayapaan ng United Nations sa South Sudan, ay sabay-sabay ding lumingon. Ngunit walang nagulat. Ang putok ng baril ay karaniwang eksena sa South Sudan. Ang atmosfera sa pulong ay mas puno ng pagkapagod kaysa sa tensyon. Mula Balkan hanggang Middle East at ngayon ay sa Africa, marami na akong naobserbahang mga unit ng militar na nakadestino. Maligayang pagdating, ako si Michael Stein. Bagamat ang titulo ko ay Conflict Situation Investigator para sa isang internasyonal na organisasyon, ang trabaho ko ay simple lamang. Itala ang mga dahilan kung bakit nagpapadala ng tropa ang mga bansa at kung ano ang tunay nilang nakukuha. Ang pagpapadala ng tropa ay isang kalkulasyon ng pambansang interes. Hindi ito pagiging mapanuri. Ito ay isang katotohanan na napatunayan ko sa loob ng 20 taon sa field. Sa harap ng malaking mapa na nakasabit sa dingding, nagsimula ang briefing ng UNMIS Coordinator. Ang posisyon at tungkulin ng mga puwersang pangkapayapaan mula sa iba't ibang bansa na nakakalat sa South Sudan ay isa-isang minarkahan. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magtala gaya ng dati. Nagsimula sa unit ng China, isang pulang tuldok ang itinusok sa kahabaan ng lugar ng mga oil field sa timog silangan ng South Sudan. Ang Engineering Corps ng China ay nakatuon sa pagpapanumbalik ng mga kalsada at tulay na naguugnay sa mga oil field patungo sa kabisera ng Juba. Inilarawan ito ng coordinator bilang suporta sa infrastruktura, ngunit isinulat ko ang kabaligtaran, proteksyon sa pambansang asset. Ang China ay may hawak na 40% ng karapatan sa pag-extract ng langis sa South Sudan at kailangan ng ligtas na ruta para sa transportasyon ng krudo. Kung mapuputol ang kalsada, imposible ang pagbawi sa investment. Ang kanilang pagpipilian ay malinaw at lohikal. Susunod, ang puwersang depensa ng Hapon. Ang mga asul na tuldok ay nakatuon lamang sa ligtas na lugar malapit sa kabisera ng Juba. Ang pangunahing tungkulin nila ay pagpapanatili ng kalsada at suporta sa base. Binanggit ng coordinator ang matatag na kontribusyon ng Hapon, ngunit napangiti ako sa aking sarili. Hindi kailanman nagpapadala ang Hapon ng tropa malapit sa lugar ng tunggalian. Sa kabila ng mga limitasyon sa konstitusyon, ang intensyon nilang bawasan ang risk sa politika ay masyadong malinaw. Kung may mangyayaring casualties sa kanilang mamamayan, mag-aalboroto ang opinyon ng publiko sa bansa. Kaligtasan ang prioridad. Ito rin ay isang klasikong pagpipilian. Isinulat ko ang isang maikling buod. Pinili ng China ang asset, pinili ng Hapon ang kaligtasan. Ang layunin ng pagpapadala ng tropa ay laging iba sa dahilan na ibinibigay. Hindi ito pamumuna, simpleng katotohanan lamang. Nagkakalkula ang mga bansa ng interes at gumagalaw ang militar ayon sa kalkulasyong iyon. Itinala ko lang ito. Eksaktong sandaling iyon, huminto ang boses ng coordinator. Isang berdeng tuldok ang inilagay sa isang sulok ng mapa sa lugar ng Bo. Iyon ang unit ng militar ng Pilipinas. Nag-alinlangan ako habang inizoom ang lokasyon at nakaramdam na may mali. Ang Bo ay walang estratehikong halaga, walang langis, at hindi rin isang malaking lungsod. Sa kabaligtaran, isa itong kapatagan na kilala sa madalas na pagbaha. Ayon sa ulat ng UNHCR,
Ang lugar na ito ay nalulubog sa tubig tuwing tag-ulan at ang mga mamamayan ay dumaranas ng gutom. Ang infrastruktura ay hindi umiiral kahit ang mga kalsada ay hindi kumpleto. Iyon ang lugar kung saan nakadestino ang unit ng Pilipinas. Itinaas ko ang aking kamay at nagtanong. Nagtanong ako tungkol sa tungkulin ng unit ng Pilipinas. Sinuri ng coordinator ang dokumento at sumagot, pagpapanumbalik ng mga kalsada, tulay at mga aktibidad na suportang sibil. Ngunit ang paliwanag na iyon ay masyadong malabo. Ano ang eksaktong ibig sabihin ng suportang sibil? Pamamahagi ba ng pagkain, tulong medikal o iba pa? Tila hindi rin alam ng coordinator ang eksaktong detalye. Sinabi lamang niya na iyon ang nakasulat sa ulat. Gumuhit ako ng malaking tandang pananong sa aking mga tala. Pagkatapos ng pulong, nagtagal ako sa pasilyo. Ang ibang mga kinatawan ay kumain ng tanghalian o naghanda para sa susunod na pulong, ngunit hindi ko maalis ang berdeng tuldok na iyon sa aking isipan. Ang pulang tuldok ng Tsina ay nakahanay sa kahabaan ng mga pasilidad ng langis, may malinaw na layunin, protektahan ang investment. Ang asul na tuldok ng Hapon ay nakatuon sa ligtas na lugar, may tiyak na pamantayan, kaligtasan para sa mga sundalo. Ngunit paano naman ang berdeng tuldok ng Pilipinas? Binuksan ko ulit ang aking tala. Kapatagang madalas bahain, walang estratehikong halaga, walang resources, hindi ligtas. Bakit sila naroon? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang maitim na ulap ay bumabalot sa mukhang uulan. Ang tag-ulan sa South Sudan ay hindi mapagpatawad. Kapag nagsimula ito, tatagal ito ng ilang linggo at ang mga mabababang lugar ay lulubog. Ang ang pinakamalalang lugar. Tinapik ko ang aking panulat sa mesa at nag-isip kung may nakaligtaan ba ako. May nakatagong resource ba sa o isang geographical na bentahe na magagamit bilang estratehikong punto? Ngunit kahit ano ang isipin ko, walang sagot na lumalabas. Ang ay isang mahirap na kapatagan, isang lupain na patuloy na winawasak ng baha. Sa paglalakad pa uwi sa aking tinutuluyan, patuloy ko pa ring pinag-iisipan ang tanong na iyon. Nakapunta na ako sa mga lugar ng deployment ng militar sa loob ng 20 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon. Ang bawat bansa ay nagtatago ng tunay na interes sa likod ng mga matuwid na dahilan, resources, seguridad, impluensyang politikal. Bagamat magkaiba ang paraan ng kalkulasyon, pare-pareho ang mga kategorya. Ngunit paano naman ang Pilipinas? Isinulat ko sa huling linya ng aking tala. Sa parehong South Sudan, pinili ng Tsina ang asset. Pinili ng Hapon ang kaligtasan, ngunit ano ang pinili ng Pilipinas? Wala pa ring nakumpirma. Isang kakaibang lokasyon ng base, isang pagpipilian ng lugar na hindi maipaliwanag sa estratehikong pananaw. Iyon lang, isinara ko ang notebook at naisip, baka may karagdagang impormasyon sa briefing bukas. Kailangan kong malaman kung ano ang tunay na ginagawa ng militar ng Pilipinas sa Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang pumatak sa labas ng bintana. Ang ay tiyak na nakakaranas din ng ulan na ito. Inayos ko ang aking bag at nagdagdag ng huling linya sa aking tala. Bakit sila naroon? Sa isang lugar na walang estratehikong interes. Ang mga ilaw sa silid pulungan ay unti-unting namamatay. Ang mga tuldok sa mapa ay nananatili sa kanilang posisyon, pula, asul at berde. Ang pagpipilian ng bawat bansa ay nandoon. Dati akong naniniwala na ang pagpapadala ng tropa ay isang kalkulasyon ng pambansang interes. Ngunit paano kung ang isang bansa ay nagkalkula sa ibang paraan? Paano kung iba ang definisyon nila sa interes? Hindi ko pa alam. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang Pilipinas ay gumawa ng ibang pagpipilian. Hindi ko pa alam ang kahulugan ng pagpipiliang iyon, ngunit nararamdaman kong malalaman ko rin ito agad. Kinabukasan, ang sumunod na briefing ay ginanap sa parehong silid pulungan. Ang ulan na tumagal buong gabi ay huminto na, ngunit sa labas ng bintana ay madilim pa rin ang langit. Pumasok ako sa silid na may dalang tanong mula kahapon, umaasang malalaman kung ano ang ginagawa ng militar ng Pilipinas sa Iyon ay sa dulo ng briefing. Binaligtad ng UNMISS coordinator ang huling pahina at mabilis na binasa ang ibang mga punto. Ischedule ng aktibidad ng mga sasakyan, supply ng tubig, shifting schedule ng mga medical personnel, plano para sa pagsusuri ng komunikasyon. Halos na isara ko na ang aking laptop. Pagkatapos, ang boses ng coordinator ay bahagyang huminto at nagpatuloy. May ulat na ang Engineering Peacekeeping Team ng Pilipinas
ay nagtuturo sa mga lokal na mamamayan na magtanim ng palay sa lugar ng Bow. Ang tanging pangungusap na iyon ay binitawan ng mahina, parang isang footnote sa mga katitikan ng pulong. Ang coordinator ay tila hindi rin nag-aakalang mahalaga ito, parang tinatapos lang ang isang backlog na ulat. Ang silid ay tumahimik sandali, pagkatapos ay may tumawa ng mahina. Iyon ay ang kinatawan ng Pransya. Bumulong siya ng isang bagay sa katabi niya, at ang kinatawan ng Britanya ay nagkibit balikat. Ang kinatawan ng Alemanya ay ikiniling ang ulo. Militar na nagtatanim ng palay. Tumigil ako sa pagsusulat at inisip muli ang pangungusap na iyon. Nagtuturo sa mga lokal na magtanim ng palay sa lugar ng Bow. Ang coordinator ay lumipat na sa susunod na agenda, ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng pulong, muling lumutang ang kwento sa mga kinatawan na nagtipon sa pasilyo. Ang kinatawan ng Canada ay nagsimula. Ano ang ibig sabihin ng militar ng Pilipinas na nagtuturo ng pagtatanim ng palay? Ang kinatawan ng Pransya ay nagkibit balikat at sumagot, baka para sa public relations sa mga lokal. Iyon ang ginagawa ng mga engineering team kapag wala silang ginagawa. Ang kinatawan ng Britanya ay mas nagduda pa. Hindi ba nila alam kung anong lugar ang Bow? Pagsasaka sa isang lugar kung saan taon-taon ang lupa ay tinatangay ng baha? Dagdag pa niya habang tumatawa ng malakas. Baka para lang kumuha ng ilang larawan at ilagay sa report. Sa katotohanan, ano naman ang magagawa nila? Nakinig ako sa kanilang usapan nang hindi nagsasalita. Ngunit sa aking isipan, patuloy akong nag-iisip. Pagtatanim ng palay sa Bow, bakit ang militar ng Pilipinas? Hanggang sa tanghalian, naghiwa-hiwalay ang lahat. Naiwan akong mag-isa sa silid pulungan at naalaala ang mapa na nakita ko kahapon. Ang pulang tuldok ng Tsina sa kahabaan ng mga pasilidad ng langis. Ang asul na tuldok ng Hapon sa ligtas na lugar malapit sa Juba at ang berdeng tuldok ng Pilipinas. Nag-iisa sa gitna ng kapatagan ng Bow. Binuksan ko ang aking tala, isinulat ko ang petsa sa tuktok ng 3 pahina at itinala ang isang pangungusap na narinig ko ngayon. Nagtuturo ang militar ng Pilipinas ng agrikultura sa mga lokal sa lugar ng Bow. Sa ilalim, gumuhit ako ng isang malaking tandang pananong. Pinili ng Tsina ang asset. Protektahan ang pipeline ng langis, malinaw iyon. Pinili ng Hapon ang kaligtasan, bawasan ang panganib sa tauhan, madaling intindihin. Ngunit ang Pilipinas, agrikultura, ang Bow ay isang lugar na walang estratehikong halaga, walang langis, hindi malaking lungsod, hindi sentro ng transportasyon. Sa kabaligtaran, kilala ito bilang lugar na madalas bahain. Pagtuturo ng agrikultura sa isang lugar na gaya nito, tinapik ko ang aking panulat sa mesa at nag-isip kung may nakaligtaan ba ako. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang maitim na ulap ay lalong kumakapal, mukhang uulan na naman. Ang tag-ulan sa South Sudan ay hindi mapagpatawad. Ang Bow ang pinakamalalang lugar. Agrikultura sa isang lugar na gaya nito? Nagdagdag ako ng ilang puntos sa aking tala, mga bagay na dapat kumpirmahin. Una, tunay bang nagtuturo ang militar ng Pilipinas ng pagtatanim? Pangalawa, kung oo, anong uri ng pananim? Pangatlo, bakit sa Bow? Pangapat, may koneksyon ba ito sa mga operasyong militar? Ang halakhak ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Tila may nagsasalita pa rin tungkol sa kwentong iyon. Militar na nagtuturo ng pagtatanim ng palay, nakakatawa. Ngunit, hindi ako makatawa. Sa loob ng 20 taon, naobserbahan ko ang pagpapadala ng tropa ng maraming bansa. Ang bawat bansa ay nagtatago ng tunay na interes sa likod ng mga matuwid na dahilan. Ngunit paano naman ang Pilipinas? Isinulat ko sa huling linya ng aking tala. Sa parehong South Sudan, pinili ng Tsina ang asset, pinili ng Hapon ang kaligtasan. Ngunit bakit pinili ng Pilipinas ang agrikultura? Wala pa ring nakumpirma. Mayroon lamang isang pangungusap mula sa coordinator. May ulat, iyon lamang. Walang salita tungkol sa tagumpay. Walang salita tungkol sa kabiguan, sinabi lamang na ginagawa ito. Ibinaba ko ang aking panulat at tumingin sa direksyon ng Bow. Ano ang nangyayari doon ngayon? Ang mga sundalo ba ay tunay na humahawak ng asarol at nagtatanim kasama ang mga lokal? Hindi ko ma-imagine. Ang mga sundalong nakita ko ay hindi ganoon. Ang militar ay nagtatayo ng kalsada, nagtatayo ng tulay, nagbabantay at nagpapatrolya. Hindi pa ako nakakakita ng militar na nagtuturo ng pagtatanim. Bumukas ang pinto ng silid at may pumasok, isang utility worker. Isinara ko ang aking notebook at tumayo. Nang lumabas ako sa pasilyo,
Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang tumama sa bintana. Nagsisimula na ang tag-ulan. Sa paglalakad pa uwi, patuloy akong nag-iisip, bakit agrikultura? May kahulugan ba ito sa militar o isang politikal na senyales o isang publicity stunt, ngunit walang sapat na paliwanag? Kung para sa publicity, hindi na kailangang piliin ang buo, maraming mas ligtas at madaling puntahan na lugar. Kung politikal na senyales, mas malaking proyekto sana ang ilulunsad. Kinuha ko ulit ang aking notebook mula sa bulsa. Gumuhit ako ng isa pang tandang pananong at sa tabi nito ay isinulat ng maliit, tsismis o katotohanan. Walang tagumpay, walang kabiguan, mayroon lamang isang kakaibang tsismis. Militar ng Pilipinas, nagtuturo ng pagtatanim ng palay sa Bo. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos sa labas ng bintana. Ang Bo ay tiyak na nakakaranas din ng ulan na ito. Baha ang magsisimula. Agrikultura sa gitna ng baha. Isinara ko ang aking notebook at naniniwala sa isang bagay. Kailangan itong kumpirmahin. Hindi ko ito hahayaang matapos bilang isang tsismis. Dahil kung ito ay totoo, nangangahulugan ito na mayroong isang bagay na ang lohika ng pagpapadala ng militar na nakita ko sa loob ng 20 taon ay hindi maipaliwanag. At kung ito ay huwad, kailangan kong malaman kung bakit kumakalat ang gayong tsismis. Sa parehong kaso, ang sagot ay nasa Bo. Isinulat ko ang huling pangungusap sa aking notebook. Mayroon lamang isang kakaibang pagpipilian na umiiral. Hindi ko pa alam ang kahulugan nito. Umuulan buong gabi. 3 araw ang nakalipas, sumakay ako sa isang sasakyan ng UNMISS patungong Bo. Pagkatapos ng briefing, tumagal ng 2 araw ang paghahanda at dagdag na 1 araw bago mabigyan ng permit para umalis. Sa South Sudan, lahat ng bagay ay mas matagal kaysa sa inaasahan. Nang umalis ang sasakyan sa Juba, natapos ang sementadong kalsada. Nagsimula ang daang lupa at pagkatapos ng mga 30 minutong pagmamaneho, na-stuck ang sasakyan sa putik. Umiikot ang mga gulong at nagpapatalsik ng putik. Pinihit ng driver ang gas ngunit lalong bumaon ang sasakyan. Huminga ako ng malalim at tumingin sa labas ng bintana. Ang Bo ay 10 kilometro pa ang layo. Ito ang lugar na sinusubukan kong bisitahin. Isang lupain na walang kumpletong kalsada. 2 araw na ang nakalipas mula nang huminto ang ulan, ngunit ang daan patungong Bo ay puno pa rin ng mga lubak na may tubig. Nakatanggap ako ng suporta mula sa UNMISS, ngunit wala itong silbi sa kalsadang ito. Bumaba ako sa sasakyan at nagsuot ng bota. Kailangan kong itulak ang sasakyan kasama ang driver. Pagkatapos ng 30 minutong pakikipagbuno, sa wakas ay naitulak namin ang sasakyan. Pinagpag ko ang putik sa aking pantalon at sumakay muli. Tahimik na nagmaneho ang driver, tila karaniwang pangyayari na ito. Sa labas ng bintana, isang kapatagan na abot tanaw ang nakaladlad. Tumingin mula sa malayo, parang isang payapang damuhan na puno ng damo at malawak na langit. Ngunit nang lumapit kami, naglaho ang impresyong iyon. Sa mga lugar na nalubog, ang mga basura ay nakasabit sa mga puno at ang mga bulok na ugat ay lumilitaw sa putik. Ang nayon ng Bo ay nagsimulang lumitaw. Mukha itong ilang pansamantalang bahay na pinagsama-sama. Ang bubong ay gawa sa yero o trapal. Ang dingding ay gawa sa putik at tabla. Ang mga bata ay kumakalikot ng isang bagay sa maruming tubig. Iyon ay maliliit na isda na kasing laki ng daliri. Huminto ang sasakyan sa pasukan ng nayon. Kinuha ko ang aking bag at bumaba. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon. Bihira ang mga dayuhan. Ang mga bata ay nakatingin sa akin ng may pagtataka. Ang mga matatanda naman ay mukhang nag-aalinlangan. Binati ko sila ng isang simpleng Swahili. Ang ilan ay tumango ngunit karamihan ay nakatitig lang. Kinuha ko ang aking notebook at nagtanong, nasaan ang engineering peacekeeping team ng Pilipinas? Isang matanda ang itinuro ang kabilang dulo ng nayon. Habang naglalakad ako sa direksyong iyon, nagmamasid ako sa paligid. Ang mga piraso ng lupa na mukhang pang-agrikultura ay nalubog sa tubig o puno ng putik. Ang ilang lugar ay puro damo lamang, at ang ilan ay lubos na tiwangwang. Walang piraso ng lupa ang mukhang angkop para sa pagtatanim. Lumitaw ang kampo ng engineering team ng Pilipinas. Ang bandila ng Pilipinas ay iwinawagayway sa hangin kasama ang bandila ng United Nations. Sa tabi ng kampo ay ilang truck at kagamitan, ilang sundalo ang pawis na pawis, habang naglilipat ng isang bagay. Lumapit ako, nakita ako ng isang sundalo at sumaludo. Ibinigay ko ang aking identification at nagpakilala bilang Michael Stein, investigator ng UNMISS.
Pumasok ang sundalo sa tent at sinabing maghintay ako ng sandali. Habang nagmamasid ako sa paligid, isang lalaki ang lumapit sa akin. Siya ay matangkad at payat na may malalim na mga kunot sa mukha. Nagtanong siya sa Ingles, "Sino ka?" Nagpakilala ulit ako. Ako ay mula sa UNMISS para mag-imbestiga sa sitwasyon sa lugar na ito. Ang lalaki ay nag-cruise ng kanyang mga braso at tinignan ako mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay ngumiti ng mapanuya. Nagpakilala siya bilang Deng Arok, hepe ng nayon at kinatawan din ng mga magsasaka sa nayong ito. Ngunit may panunuya sa kanyang boses nang sinabi niya ang salitang magsasaka. Binuksan ko ang aking notebook at nagtanong kung maaari bang magtanim dito. Itinuro ni Deng ang langit at sinabi, "Ano ang nakikita mo? Tubig at putik lang, di ba?" Nagpatuloy siya. 20 taon na ang nakalilipas. Tumutubo pa ang mais dito, ngunit dahil sa pagbaha na lalong lumalala bawat taon, ngayon ay wala nang makapagtatanim. Ang mga buto ay tinatangay ng tubig at kahit tumubo ang usbong, lulubog din ito sa susunod na ulan. Nagtanong ako, kaya ano ang kinakain ng mga mamamayan? Itinuro ni Deng ang nayon. Cornmeal na ibinibigay ng United Nations. Nabubuhay sila sa bagay na iyon na ipinamamahagi minsan sa isang buwan, ngunit hindi rin ito sapat at ang mga bata ay laging gutom. Nagsulat ako sa aking notebook at nagtanong, "Narinig ko na ang militar ng Pilipinas ay nagtuturo ng pagtatanim, totoo ba iyon?" Ang mukha ni Deng ay lalong dumilim. Sumagot siya ng may panunuya, "Laging sinasabi ng mga dayuhan na ito ay lupain ng pagkakataon. Dahil maraming ulan, walang problema sa tubig at dahil malawak ang lupa, malaki ang potensyal. Ngunit para sa amin, ito ay isang libingan. Hindi dahil sa maraming tubig kundi dahil ang baha ang lumalamon sa lahat. Hindi dahil sa malawak ang lupa kundi dahil walang lupa na magagamit." Tinitigan niya ako at nagtanong, "Magkuha ka rin ba ng ilang larawan at aalis din?" Malinaw kung ano ang isusulat niya sa kanyang ulat. Ang lugar na ito ay nangangailangan ng tulong, kailangan itong bigyang pansin ng internasyonal na komunidad. Hindi ba? Hindi ako nakapagsalita. Plinano ko talaga na gawin iyon. Ikinumpas ni Deng ang kanyang kamay at tumalikod. Sinabi niya na pagod na siyang makarinig ng mga ganoong salita sa loob ng 20 taon. Bago siya umalis, nagtanong ako, kaya ano ang ginagawa ng militar ng Pilipinas? Huminto si Deng at lumingon. Pagkatapos ay sinabi, "Sinusubukan nilang magtanim ng palay, ngunit hindi ito magtatagumpay." Nagtanong ako kung bakit niya iniisip na hindi ito magtatagumpay. Huminga ng malalim si Deng at sumagot, "Ang mga eksperto ng United Nations ay pumunta na rin dito ilang taon na ang nakalilipas. Nagsagawa sila ng investigasyon, nagsuri, nagsulat ng ulat at umalis. Ang konklusyon ay imposible." Idinagdag pa niya, "Ang mga Pilipinong iyon ay napakabait. Nagtatrabaho sila ng matigas, ngunit hindi mo matatalo ang kalikasan sa pamamagitan ng pagsisikap." Patay na ang lupang ito. Isinulat ko sa aking notebook, ang pag-asa ay isang luho sa lugar na ito. Pagkaalis ni Deng, nakatayo ako ng mag-isa at tumingin sa paligid. Sa malayo, ang mga bata ay nanghuhuli pa rin ng isda sa mga maruming tubig. Isang babae ang nagkikiskis ng isang bagay mula sa isang piraso ng kahoy. Marahil ay isang kasangkapan, ang mga pinakamababang kagamitan para mabuhay. Isang sundalo ang lumabas mula sa tent at sinabi sa akin, "Darating na ang Lieutenant Colonel." Tumango ako at naghintay. Habang binubuksan ang notebook, naisip ko, baka tama si Deng. Ito ay isang lupain kung saan imposible ang agrikultura, baha, lupang tigang, at ang mga mamamayan ay nawalan na ng pag-asa. Kaya bakit sinusubukan ng militar ng Pilipinas na magtanim ng palay? Dahil ba sa pag-asa o dahil sa tungkulin o may tunay na kalkulasyon? Gumuhit ako ng isa pang tandang pananong sa aking tala. Sa labas, nagsisimula na namang mamuo ang mga ulap. Mukhang uulan na naman. Sa lugar na ito, ang ulan ay hindi isang pagpapala kundi isang sakuna. Ang huling mga salita ni Deng ay umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Patay na ang lupang ito, ngunit isang unit ang sinusubukang magtanim ng palay sa lupang patay na iyon. Isinara ko ang aking notebook at sinabi sa aking sarili, baliw ba ito o may iba pa? Malalaman ko rin agad. Pagkalipas ng 10 minuto, isang lalaki ang lumabas mula sa tent. Siya ay nakauniporme, ngunit ang nakakuha ng atensyon ko ay ang kanyang mukha. Mukha siyang pagod ngunit determinado. Lumapit siya sa akin at inilahad ang kanyang kamay. Lieutenant Colonel Tran Quoc Tuan, Commanding Officer ng Engineering Peacekeeping Team ng Pilipinas. Habang nakikipagkamay, inobserbahan ko siya.
Mukhang nasa edad 40, ansya at ang kanyang mga kamay ay maraming kalyo. Ibig sabihin, hindi siya isang commander na nakaupo lang sa mesa. Inimbita niya ako sa loob ng tent. Ang tent ay mas maayos kaysa sa inaasahan ko. Ang isang sulok ay kama at portabil na mesa. Ang kabilang sulok ay mga mapa at dokumento na nakadikit sa dingding. Inimbita ako ni Lieutenant Colal, tuwan na umupo sa silya at binigyan ako ng bote ng tubig. Tinanggap ko ito ng may pasasalamat. Siya ang unang nagtanong. Narinig ko na galing ka sa UNMISS. Ano ang iniimbestigahan mo? Sumagot ako ng direkta. Narinig ko ang ulat na ang unit mo ay nagtuturo ng agrikultura sa BO. Dumating ako para kumpirmahin kung totoo iyon. Tumango si Lieutenant Cola. Tuan, tama iyon. Malapit na kaming magsimulang magtanim ng palay. Binuksan ko ang aking notebook at nagtanong, bakit palay? Tumahimik siya sandali. Pagkatapos ay kumuha ng isang folder mula sa drawer. Iyon ay isang ulat na may logo ng Food and Agriculture Organization FAO ng United Nations. Tiningnan ko ang cover page, Agricultural Suitability Assessment Report, BO Area 2022. Binaligtad ni Lieutenant Colon. Tuwa ng mga pahina at itinuro ang isang bahagi. Binasa ko ang bahaging iyon. Problema sa asim ng lupa, mahinang drainage, hindi angkop para sa pagtatanim ng palay. Ang konklusyon ay malinaw, imposible. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa kanya. Kaya bakit gusto mong magtanim ng palay? Inilatag ni Lieutenant Colo. Tuwa ng ibang dokumento sa mesa, data ng pananaliksik tungkol sa paraan ng agrikultura sa baha ng Myanmar, pagsusuri ng sample ng lupa sa South Sudan, chart ng paghahambing ng ulan. Ang mga iyon ay akademikong dokumento na medyo pamilyar ako. Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang konklusyon ng mga eksperto ng United Nations ay hindi mali. Totoo, ang lupang ito ay hindi maaaring taniman sa pamamagitan ng karaniwang paraan. Maasim ang lupa, hindi makontrol ang tubig, at walang infrastruktura. Ngunit idinagdag niya, ang mga eksperto ay may nakaligtaan. Kinuha ko ang aking panulat at naghintay. Ano ang nakaligtaan? Itinuro ni Lieutenant Cola. Tuwa ng labas ng tent, ang maputik na kapatagan ay lumilitaw. Tubig, sabi niya. Lahat ay itinuturing ang tubig bilang problema dahil sa baha, kaya nila narating ang konklusyong imposible ang agrikultura. Tumango ako, tama iyon. Iyon nga ang problema, ngunit ang mga susunod na salita ni Lieutenant Cola, tuwan ang nagpatigil sa akin. Patuloy silang nabigo sa pagtanggal ng tubig. Sabi niya, kahit maghukay ng kanal para sa drainage, guguho ito sa susunod na baha. Kahit magtayo ng istruktura, malulubog pa rin. At kahit gumawa ng kanal, barado pa rin. Ang parehong kabiguan ay naulit sa loob ng 30 taon. Itinulak niya ang isang dokumento sa harap ko, case study, tungkol sa paraan ng agrikultura sa delta ng Irrawaddy sa Myanmar. Tiningnan ko ang dokumento. Iyon ay isang kwento ng tagumpay tungkol sa pagtatanim ng palay sa lugar na binabaha. Sinabi ni Lieutenant Col Tuan, kung hindi natin kayang alisin ang tubig, kailangan nating magtanim ng halaman na gumagamit ng tubig. Ang palay ay isang halaman na kailangan ng tubig, kahit na ito ay tumutubo ng maayos sa kapaligirang maraming tubig. Tumutol ako, ngunit ang palay ay nangangailangan ng irigasyon na kontrolado. Imposible iyon sa kapaligirang ang tubig ay mabilis tumaas at bumaba gaya ng baha. Tumango si Lieutenant Colon. Tuan, tama iyon, kaya binago namin ang uri ng palay. Itinuro niya ang isa pang dokumento, listahan ng mga uri ng palay na kayang lumubog, ang mga uri na kayang mabuhay hanggang 2 linggo kapag nalubog sa tubig, ang mga uri na binuo sa Southeast Asia, lalo na sa Mekong Delta ng Pilipinas. Dito, sa kwento, ang engineering team ay gumagamit ng kaalamang mula sa Pilipinas o Southeast Asia. Tiningnan ko ang dokumento at naisip, sa teorya ay maaaring maging posible, ngunit sa katotohanan ay iba. Nagtanong ako, paano mo lulutasin ang problema ng asim ng lupa? Sumagot si Lieutenant Cola. Tuan, maglalagay kami ng apog at ang unang panahon ay magtutuon sa pagpapabuti ng lupa. Ang layunin ay makita kung magbabago ang lupa kaysa sa kung gaano karami ang aanihin. Nagsulat ako at nagtanong, paano naman ang drainage? Sabi niya, susuko na kami sa pag-drain ng tubig. Sa halip ay magtatayo kami ng mga palayan na maaaring kumontrol sa lebel ng tubig. Kahit hindi perpekto ang kontrol, ang minimum na pamamahala ay posible. Huminto ako sa pagsusulat at tumingin sa kanya. Sa totoo lang, nagdududa ako. Ang teorya at katotohanan ay dalawang magkaibang bagay.
Nagtanong ako. Ang mga eksperto ng United Nations ay tiyak na sinuri ang mga ito. Bakit sila humantong sa konklusyong imposible? Nag-isip si Lieutenant Cole. Tuwan sandali at sumagot. Sinusubukan ng mga eksperto na maghanap ng perpektong solusyon na ganap na humaharang sa baha, ganap na nagbabago sa lupa, at ganap na nagbibigay ng infrastruktura. Ngunit imposible iyon. Idinagdag pa niya, kami ay naghahanap ng hindi perpektong solusyon, isang paraan ng pagsasaka na nakikipamuhay sa baha at hindi humaharang sa baha, isang halaman na angkop sa lupa at hindi nagbabago sa lupa. Pinagnilayan ko ang mga salitang iyon. Pakikipamuhay sa baha, tingnan ang tubig bilang isang kondisyon at hindi isang sakuna. Muling itinuro ni Lieutenant Cole. Tuwan ang labas. Tignan mo ang kapatagang iyon. Nalulubog ito sa tubig ng 6 na buwan sa isang taon. Kaya maaari ba nating gamitin ang 6 na buwang iyon para magtanim ng palay? Nagtanong ako, paano ang natitirang 6 na buwan? Sumagot siya, magtatanim kami ng mga halaman sa tuyong panahon gaya ng mais o monggo, mag-aani ng 2 beses sa isang taon. Sa teorya ay lohikal, ngunit nagdududa pa rin ako. Nagtanong ako, tatanggapin ba ito ng mga lokal? Ang matandang si Deng na nakita ko kanina ay nagdududa. Tumango si Lieutenant Cole. Tuan, alam ko, hindi lang si Deng kundi karamihan ng mga mamamayan ay ganoon din. Iyon ay natural dahil ang nakikita lang nila ay kabiguan sa loob ng 20 taon. Sabi niya, kaya kailangan naming magpatunay, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng resulta. Nagtanong ako, kumpiyansa ka ba? Tumahimik si Lieutenant Cole. Tuwan sandali at sumagot ng tapat. Walang kumpiyansa ngunit may kakayahan, at kung hindi namin susubukan, hinding-hindi namin malalaman. Isinulat ko sa aking notebook. Walang kumpiyansa ngunit may kakayahang sumubok. Kumuha si Luwata. Cole, tuwan ng larawan mula sa drawer. Ang larawan ay kinuha sa Myanmar. Ang palay ay tumutubo sa mga palayang nalubog hanggang kalahati ng katawan sa tubig. Sabi niya, ang Myanmar ay lugar din ng baha ngunit ang palay ay itinatanim doon sa loob ng libu-libong taon. Tumutol ako, magkaiba ang Myanmar at South Sudan. Magkaiba ang klima, magkaiba ang lupa, at ang pinakamahalaga, magkaiba ang tradisyon ng agrikultura. Tumango si Lieutenant Cole. Tuan, tama, ngunit kahit magkaiba ang kondisyon, ang prinsipyo ay pareho. Ang prinsipyo ng pagtatanim ng halaman na gumagamit ng tubig sa lugar na maraming tubig, iyon ang lohika ng kalikasan. Ibinaba ko ang aking panulat at tumingin sa kanya. Ang taong ito ay nagsusugal sa isang eksperimento sa agrikultura gamit ang militar. Ang tsansa ng tagumpay ay hindi malinaw. Kung mabigo, sayang ang resources, at kung magtagumpay, hindi sigurado kung mapapanatili ba ito. Ngunit kasabay nito, kailangan kong aminin na ito ay isang ibang tanong. Isang pagtatangkang lumapit sa ibang paraan sa isang lugar na inulit ang parehong kabiguan sa loob ng 30 taon. Nagtanong ako, kailan mo balak magsimula? Sumagot si Lieutenant Cole. Tuan, handa na kami. Ang mga binhi ay nariyan na, ang disenyo ng palayan ay tapos na, at ang mga talakayan sa ilang mga taga-nayon ay nagsimula na. Isinulat ko ang huling tanong sa aking notebook. Paano kung mabigo? Nag-isip si Lieutenant Cole. Tuan sandali at sumagot. Kung gayon, maghahanap kami ng ibang paraan, hindi ang pag-abandona kundi ang matuto. Isang sundalo ang tumawag mula sa labas ng tent. Colonel, dumating na ang mga taga-nayon. Tumayo si Lieutenant Cole. Tuan. Tumayo rin ako. Nang lumabas kami, may ilang taga-nayon kabilang si Deng. Si Deng ay mukhang nag-aalinlangan pa rin, ngunit ang kanyang pagdating ay nangangahulugang kahit papaano ay interesado siya. Lumapit si Lt. Cole. Tuan sa kanila. Nanood ako mula sa malayo, nakita ko siyang nagpapaliwanag ng isang bagay, ngunit ang mukha ni Deng ay hindi nagbago. Isinara ko ang aking notebook at nag-isip, ang pagbaha ay hindi sakuna kundi isang kondisyon. Kung hindi kayang alisin ang tubig, gamitin ito. Isang pagbabago sa mentalidad, ngunit ang mentalidad lang ay hindi magpapatubo ng palay. Ang katotohanan ang sasagot. Inayos ko ang aking bag at tumingin kay Lieutenant Cole Tuan sa huling pagkakataon. Nagsasalita pa rin siya sa mga taga-nayon. Sa huling linya ng aking tala ay isinulat ko, dahil sa baha kaya may palay, maaaring posible sa teorya, ang katotohanan ay hindi pa alam. Muli na namang namumuo ang mga ulap sa langit, mukhang uulan na. Nang araw na iyon ay bumalik ako sa Juba. Ang usapan kay Lieutenant Cole Tuan ay kawili-wili ngunit wala pang tunay na resulta. Ang teorya at katotohanan ay dalawang magkaibang bagay. Inayos ko ang aking mga tala
at naisip na kailangan kong bumalik pagkatapos ng ilang linggo. Isang linggo ang lumipas habang nagsusulat ako ng report para sa ibang lugar sa Juba. Nakipag-ugnayan sa akin si Lieutenant Col Antoine. Sinabi niya na tapos na ang paghahanda ng mga binhi at dapat akong pumunta para makita. Sumakay ulit ako sa maputik na daan. Kalahating curious, kalahating nagdududa. Nang makarating ako sa Bo, ang sitwasyon sa harap ng tent ng engineering team ng Pilipinas ay magulo. Ang mga sundalo ay tumatakbo at may isang sumisigaw. Bumaba ako at lumapit. Ano ang nangyari? Tanong ko. Sumagot ang isang sundalo, may problema sa mga binhi, hindi sila tumutubo. Naglakad ako patungo sa warehouse. Nang bumukas ang pinto, sumalubong ang mainit na hangin, mainit at ma-humidity, si Lieutenant Cola. Tuan ay nasa loob ng warehouse. Pawis na pawis siya habang binabaliktad ang mga sako ng binhi. Nang buksan ang sako, ang mga binhi ay walang pagbabago. Dapat ay tumubo na ang mga ito, ngunit walang nangyari. Pinunasan ng colonel ang pawis sa kanyang noo at sinabi, dahil ito sa temperatura. Ang temperatura dito ay masyadong mataas, kaya ang mga binhi ay pumasok sa state of dormancy. Ang angkop na temperatura para tumubo ay 25 hanggang 30 degrees, ngunit sa loob ng warehouse ay lagpas 40 degrees. Kaya ano ang gagawin mo? Tanong ko. Lumabas si Lieutenant Col, tuwan at inutusan ng mga sundalo. Dalhin lahat ng mga icebox dito, maghanda ng maraming icebag hanggat kaya. Pagkalipas ng isang oras, dinala ng mga sundalo ang 6 na icebox. Iyon ang mga ginagamit sa base. Maingat na hinati ng colonel ang mga binhi sa loob ng mga icebox at ang mga icebag ay inilagay sa pagitan. Nanood ako mula sa gilid at naisip, militar na nagpapaugat ng binhi sa loob ng icebox? Ito ba ang dapat gawin ng isang peacekeeping force? Ngunit ang mukha ng mga sundalo ay seryoso, walang tumatawa. Pagdating ng gabi, nag-schedule si L2 Col Tuan ng night shift. Kailangan nilang suriin ang temperatura ng mga icebox at palitan ang mga icebag tuwing tong oras. Sinubukan kong matulog sa tent, ngunit narinig ko ang paggalaw ng mga sundalo buong gabi. Kinabukasan, nagsimulang lumitaw ang pagbabago sa mga binhi. Ang maliliit na usbong ay lumabas na. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Lieutenant Colal Tuan. Ang mga sundalo ay nakahinga rin ng maluwag. Hapon na nang magsimula ang tunay na trabaho. Isang traktora ang dinala sa bukid. Iyon ang gawaing minarkahan sa mapa para sa pagtatayo ng mga palayan at leveling. Sumunod ako para magmasid. Nang gumalaw ang traktora ng mga 10 metro, huminto ito. Ang mga gulong ay na-stuck sa putik. Pinapaandar ng driver ang makina ngunit ang traktora ay hindi gumagalaw, lalo pa itong bumaon. Huminga ng malalim si Lieutenant Col Tuan. Pagkatapos ay sinabi sa mga sundalo, gawin natin gamit ang kamay. Ang mga sundalo ay nag-alinlangan sandali. Pagkatapos ay tumango. Sinuot nila ang kanilang bota at lumusong sa putik. Nagsimula silang humukay ng lupa gamit ang asarol. Nanood ako mula sa malayo, mga 20 sundalo ang nakapila at nag-level ng lupa. Pagkalipas ng mga 1 oras, nagsimulang lumitaw ang mga taga na yon. Sa simula ay ilan lang, dumating sila para manood. Ngunit habang lumilipas ang oras, dumami sila. Si Deng ay naroon din. Lumapit si Lieutenant Colal, tuwan sa kanya at nagtanong kung gusto niyang sumali. Nagkrus ng braso si Deng at umiling. Hindi ito magtatagumpay, sayang lang ang oras. Ngunit isang kabataang lalaki sa nayon ang lumusong sa putik. Tumayo siya sa tabi ng isang sundalo at humawak ng asarol. Pagkatapos ay sumali rin ang ibang mga kabataan. Kumunot ang noo ni Deng ngunit hindi niya pinigilan. Nang lumubog ang araw, isang maliit na palayan ang tapos na. Isang palayan na may lawak na mga 20 metro at haba na 20 metro. Ang mga sundalo at kabataan na puno ng putik ay nagpasok ng tubig. Kumuha sila ng tubig mula sa malapit na kanal. Kinabukasan, nagsimula ang pagtatanim ng palay. Si Lieutenant Cola, tuwa ang unang nagpakita ng halimbawa. Yumuko siya at lumusong sa palayang puno ng tubig. Maingat niyang itinanim ang mga batang punla na tumubo mula sa binhi. Sinunod siya ng mga sundalo. Sa simula ay napakabagal nila. Masyadong malalim ang pagtatanim o mali ang distansya. Itinama sila ng colonel isa-isa. Ang mga kabataang lalaki kahapon ay dumating ulit. Sa pagkakataong ito ay 5 na sila. Nanood ako sa eksenang iyon mula sa malayo. Ang mga sundalo sa kanilang uniforme at ang mga kabataan na nakasuot ng punit-punit na damit ay nakalusong sa tubig hanggang baywang, nagtatanim ng palay sa iisang palayan.
Hindi ko na maibukod kung sino ang sundalo at sino ang taga-nayon. Pagdating ng tanghalian, umahon ang mga sundalo mula sa tubig at nagpahinga. Ang mga kabataan ay umupo rin kasama nila. Ibinahagi nila ang pagkain na inihanda ng unit. Nakatanggap din ako ng isang pinggan. Eksaktong sandaling iyon, isang matandang babae ang lumakad patungo sa bukid. Dahan-dahan siyang lumapit na may dalang tungkod. Tumayo siya sa gilid ng palayan at nagmasid sandali. Pagkatapos ay bigla niyang hinubad ang kanyang tsinelas at lumusong sa palayan. Mabilis na tumakbo ang isang sundalo at hinawakan ang kanyang kamay. Delikado po, umakyat muna kayo. Ngunit umiling ang matanda. Kumuha siya ng isang punla at itinanim sa palayan. Ang kanyang galaw ay napakahusay. Bulong sa akin ni Lieutenant Cola, Tuan. Dati siyang nagtatanim ng palay sa lupang ito, 40 taon na ang nakalilipas, bago pa lumala ang baha. Tinitigan ko ang matandang babae. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na mukha. Nang lumubog ang araw, halos 20 taga-nayon na ang nasa bukid. Si Deng ay sa wakas ay sumali na rin. Mukha pa rin siyang nag-aalinlangan ngunit ang kanyang mga kamay ay kumikilos. Siya ay nagtatanim ng palay. Nang gabing iyon, inayos ko ang aking mga tala sa loob ng tent. Naisip ko kung paano itatala ang aking nakita ngayon. Militar na nagtatanim ng palay, mga taga-nayon na sumasali, isang matandang babae na bumalik. Isang buwan ang lumipas. Bumalik ako sa Juba at pagkatapos ay sa Bo. May pagbabago sa bukid, ang palay ay tumutubo, umaabot na sa tuhod. Sinabi ko sa aking sarili, hindi pa rin alam. Ang tumubo at ang mag-ani ay dalawang magkaibang bagay. Kung dumating muli ang baha, matatapos ito. Ngunit mayroong ibang bagay sa kanyang boses kumpara sa dati. Masyadong maingat para tawaging pag-asa, ngunit kahit papaano ay may interes. Pagkalipas ng 2 buwan, muling nakipag-ugnayan si Luwenta. Call. Tuan, panahon na para mag-ani. Pumunta ako sa Bo sa pangatlong pagkakataon. Ang bukid ay kulay dilaw, ang mga palay ay mabibigat. Ang lahat ng taga-nayon ay lumabas sa bukid. Mga bata, matatanda, senior citizen. Nagsimula ang pag-aani. Iyon ay tradisyonal na paraan gamit ang karit. Ang mga sundalo at taga-nayon ay magkasamang nag-ani. Nagpatuloy sila hanggang lumubog ang araw, lumitaw ang mga bituin at sumikat muli ang araw. Sa wakas, tapos na ang paghiik. Inilagay ni Lieutenant Cola, Tuan ang palay sa sako. Inilagay niya ito sa timbangan, 500 kilogram. Isang dami na hindi sapat para sa isang pamilya sa loob ng isang taon. Ngunit walang nadismaya. Nang hapong iyon, ang kusinero ng unit ay nagluto ng kanin mula sa palay na itinanim sa Bo sa unang pagkakataon. Ang puting singaw ay lumalabas ng makapal. Kumuha si Deng ng unang kutsara, inilagay sa kanyang bibig at nginuya ng dahan-dahan. Tinitigan ko ang kanyang mukha, nanlaki ang kanyang mga mata. Masarap, sabi niya sa wikang lokal. Buong buhay ko ay kumakain lang ako ng cornmeal, ngunit ito ay iba. Ang mga bata ay nakatanggap din, bawat isa ay isang kutsara. Iyon ay kanin na kinain nila sa unang pagkakataon. Ang ilan sa mga bata ay iniluwa ito, sinabing kakaiba. Ang iba naman ay inilahad ang kamay para humingi pa. Si Lieutenant Colan Tuan ay nakatayo sa tabi ko. Nagtanong ako, 500 kilogram, tagumpay ba ito? Umiling ang colonel. Sa aspeto ng produksyon, ito ay kabiguan. Ngunit idinagdag niya, ang itinanim namin ay hindi palay. Ikiling ko ang aking ulo, kaya ano ang itinanim mo? Itinuro ng colonel ang mga taga-nayon. Katibayan na magagawa ito. Ang palay ay tumubo at ang bigas ay lumabas mula sa lupang sinabing imposible. Iyon ang kailangan nila. Isinulat ko sa aking notebook, unang pag-aani, 500 kilogram. Kabiguan sa numero, ngunit tapos na ang pagpapatunay. Lumapit si Deng, nag-aalinlangan siya pagkatapos ay nagtanong, magagawa ba natin ito ulit sa susunod na taon? Tumango si Lieutenant Coller. Tuan, syempre, sabi ni Deng, kung gayon, gusto ko ring matuto. Gusto kong matuto ng seryoso para magawa ko ito ng mag-isa. Itinala ko ang sandaling iyon sa aking notebook. Pagsali ng mga taga-nayon, nagsimula na. Pagnanais na maging self-sufficient, nakumpirma. Ngunit ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan ng gabi. Sa bukid, lahat ay nagtitipon at kumakain ng kanin. Sumakay ako sa sasakyan at nag-isip, 500 kilogram, maliit na numero. Ngunit para sa mga taong ito, iyon ang unang pag-asa sa loob ng 20 taon. Umandar ang makina. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kumakaway si Lieutenant Col, Tuan. Isinulat ko sa huling linya ng aking tala.
Unang eksperimento, unang kumpirmasyon, ang feasibility ay napatunayan. Gumalaw ang sasakyan. Nang lumingon ako, ang bukid ay paliit ng paliit. Ngunit alam kong ang maliit na bukid na iyon ay simula lamang. Pagkalipas ng isang buwan, muling nakipag-ugnayan si Lieutenant Coletuan. Sa pagkakataong ito ay iba ang kanyang boses, may saya. Nagsimula ng kumilos ang mga taga na yon. Gusto nilang magtayo ng mas malalaking bukid. Agad akong nagpabook ng sasakyan patungong Bow. Nang makarating ako, nagbago na ang tanawin. Sa unang pagkakataon na pumunta ako, ang tent lang ng engineering team ng Pilipinas at ang mga sundalo ang naroon. Ngunit ngayon, ang mga taga-nayon ay nakakalat sa kapatagan. Sila ay nagsusukat ng lupa, nagmamarka at nagdidiskusyon. Nakita ako ni Deng at lumapit. Ang kanyang mukha ay iba na kaysa sa dati. Maingat pa rin ngunit wala na ang panunuya. Sabi niya sa akin, sa pagkakataong ito, susubukan din namin. Kami rin? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Itinuro ni Deng ang nayon. 12 pamilya ang sumang-ayon na sumali. Ang bawat isa ay makakatanggap ng maliit na palayan at susubukang magtanim ng palay. Sumali si Lieutenant Cola. Tuan, naglatag siya ng mapa at ipinakita sa akin ang mga bagong palayan na naiguhit sa tabi ng unang bukid. Ang kabuuang lawak ay malaki ng mga 5 beses sa simula. Sabi ng Colonel, sa pagkakataong ito, ang mga taga na yon ang mamumuno, ang unit ay susuporta na lang. Isinulat ko sa aking notebook. Nagsimula na ang pagkalat. Lumipat na sa modelong pinamumunuan ng mga taga-nayon. Ang mga kabataan sa nayon ay lumabas sa bukid dala ang asarol. Ilang sundalo ang sumali ngunit sa pagkakataong ito, mas marami ang taga-nayon. Ang mga matatanda ay nakaupo sa gilid ng palayan at nagmamasid, at ang mga bata ay nagdadala ng tubig. Kinabukasan nang magsimula ang trabaho, naupo ako sa gilid ng palayan kasama si Deng. Humithit siya ng sigarilyo at nagsabi, 20 taon. 20 taon na mula nang may itinanim tayo sa lupang ito. Naniniwala ka ba? Tanong ko. Umiling si Deng. Nagdududa pa rin. Pero kailangan naming sumubok. Hindi kami pwedeng puro cornmeal na lang ang kinakain habang buhay. Isinulat ko ang mga salitang iyon sa aking notebook. Nagdududa ngunit sinusubukan. Isang linggo ang lumipas. Ang mga bagong bukid ay sunod-sunod na lumitaw. Ang hugis ng mga ito ay iba-iba. May hugis parisukat, may parihaba, may hindi pantay, ngunit lahat ay napuno ng tubig. Nagsimula ang pagtatanim. Sa pagkakataong ito, ang mga taga na yon ang unang lumusong sa palayan. Ang mga sundalo ay nagbibigay na lamang ng payo sa tabi. Si Deng ay nasa bukid din. Kinuhaan ko siya ng larawan habang yumuyo ko at nagtatanim. Nang lumubog ang araw, isang matandang lalaki ang umahon mula sa palayan at nagsabing, naalala ng aking mga kamay. Ang huling pagkakataon na nagtanim ako ng palay ay 40 taon na ang nakalilipas, ngunit naalala ng aking mga kamay ang lahat. Ang isang kabataan sa tabi ay tumawa. Kung gayon, turuan niyo po kami. Bumalik ako sa tent at umupo sa harap ni Lieutenant. Col, Tuan, mukha siyang pagod ngunit kontento. Nagtanong ako, maaari na ba nating sabihin na tagumpay ito? Umiling ang Colonel, hindi pa alam. Ang tunay na hamon ay ngayon pa lang magsisimula. Kapag dumating na ang tag-ulan ng lubusan, darating ang baha, kailangan nating mabuhay doon. Isinulat ko sa aking notebook. Tapos na ang pagkalat ngunit naghihintay na sa huling hamon. Nang gabing iyon, bumalik ako sa Juba. Plinano kong bumalik pagkalipas ng 2 linggo. Sa oras na iyon, dapat ay lumaki na ng kaunti ang palay. Ngunit sa 3 araw, tinawagan ako ni Lieutenant Colaltuan ng agaran. Ang tunog ng ulan ay naririnig sa telepono. Ang boses ng Colonel ay tensyonado. 3 araw nang umuulan, ang level ng tubig ay mabilis na tumataas. Agad akong nag-book ng sasakyan, ngunit ang sagot na nakuha ko ay hindi maganda ang kalagayan ng kalsada. Ang daan patungong Bo ay nalubog na. Humiling ako na dumaan sa ibang ruta at sinabing aabutin ng 6 na oras. Umalis ako ng madaling araw kinabukasan. Ang sasakyan ay dahan-dahang gumagalaw sa putik. Sa labas ng bintana, ang ulan ay parang bumubuhos mula sa langit. Ang kapatagan ay isang dagat na ng tubig. Nang makarating ako sa Bo, ang nayon ay magulo. Ang lahat ay nagdadala ng gamit at lumilipat sa mas mataas na lugar. Ang mga bata ay umiiyak, ang mga babae ay sumisigaw, at ang mga lalaki ay tumatakbo rito at doon. Tumakbo ako patungo sa bukid at huminto. Wala na ang bukid. Ibig kong sabihin, ang bukid ay nandoon pa rin, ngunit nalubog na ng lubusan. Ang palay ay hindi makita.
Nandoon ito sa ilalim ng tubig, ang gilid ng palayan ay gumuho na rin at ang tubig ay umapaw, ang hangganan ay naglaho. Si Deng ay nakaupo sa gilid ng palayan. Ang tubig sa kanyang mukha ay hindi malaman kung ulan o luha. Tumayo ako sa tabi niya, hindi ako makapagsalita. Bulong ni Deng. Ngayon ko palang sinubukang maniwala at nangyari ito. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang ibang taga na yon ay sunod-sunod na nagtipon. Ang lahat ay mukhang nadismaya. Ang isang babae ay nagsimulang umiyak. Ang isang lalaki ay nakatitig lang sa tubig. Ang isang matanda ay umiling at tumalikod. Tinitigan ko ang kanilang mga mukha. Iyon ay desperasyon. Ang mukha ng mga taong may pag-asa at pagkatapos ay binawi ang pag-asang iyon. Kung wala silang inaasahan mula sa simula, hindi sana ito masakit ng ganito. Isang kabataan ang sumigaw. Sabi ko na nga ba, huwag gawin. Sabi ko hindi ito magtatagumpay. Tumalon si Deng. Lumapit siya sa kabataang iyon at hinawakan ang kanyang balikat. Tumahimik ka, hindi pa tapos ito. Ngunit walang kumpiyansa sa kanyang boses. Tumingin ako sa direksyon ng engineering team ng Pilipinas. Ang mga ilaw sa tent ay nakabukas. Ano ang ginagawa ng mga sundalo? Naglakad ako patungo roon. Sa loob ng tent inilatag ni LT Col Tuan ang basang plano ng aksyon. Data ng level ng tubig, chart ng ulan, mapa ng terrain, dokumento na nakakalat sa mesa. Tapos na ba ito? Tanong ko. Ang colonel ay tumingin sa akin at sumagot, hindi. Ngunit tumutol ako. Ang lahat ng bukid ay nalubog. Ang palay ay nasa ilalim ng tubig at ang gilid ng palayan ay gumuho. Tumango ang colonel. Tama, ngunit hindi ito ang katapusan. Itinuro niya ang plano ng aksyon, itinuro niya ang chart ng pagbabago sa level ng tubig. Hihinto ang ulan bukas, pagkatapos ay bababa ang tubig sa loob ng 3 araw. Ang problema ay kung kaya bang mabuhay ng palay hanggang sa oras na iyon. Kaya ba nitong mabuhay? Tanong ko. Hindi ko alam. Ngunit ang uri ng palay na kayang lumubog ay kayang mabuhay hanggang 2 linggo. Nalubog kami ng 4 na araw, kaya may oras pa. Tumingin ako sa labas ng bintana, si Deng at ang mga taga-nayon ay nakatayo pa rin sa gilid ng palayan, umuulan pa rin. Sabi ng colonel, kapag humupa ang tubig, magsisimula kami ulit, magtatayo ng gilid at lilinisin ang palayan. Susunod ba ang mga taga-nayon? Tumutol ako, tumahimik si Lieutenant Colla. Tuan, gabi na nang tangkain kong matulog sa tent, ngunit hindi ko kaya. Masyadong malakas ang ulan at narinig ko ang paggalaw ng tao sa labas. Lumabas ako ng madaling araw, humihinto na ng kaunti ang ulan. Naglakad ako patungo sa bukid. May isang tao na nakatayo sa dilim, si Deng. Tila naroon na siya buong gabi. Tumayo ako sa tabi niya, hindi ako nagsasalita. Pagkalipas ng sandali, sabi ni Deng, 40 taon na ang nakalilipas, nangyari rin ang ganito. Dumating ang baha at tinangay ang lahat. Kahit sinubukan ng mga tao na magsimulang muli, dumating ulit ang baha, kaya sila sumuko. Sa pagkakataong ito, susuko ka rin ba? Tanong ko. Hindi sumagot si Deng, nakatitig lang siya sa tubig. Ang liwayway ay nagsimulang sumilip. Isang malabong liwanag ang tumama sa kapatagan. Ang nalubog na bukid ay lumitaw, ang palay ay hindi pa rin makita. Kinuha ko ang aking notebook, ngunit wala akong maisulat. Itinala ko lang ang petsa at isinara ang notebook. Tumingala si Deng at nagsimulang maglakad patungo sa nayon. Sinundan ko ang kanyang likuran, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Nang makabalik ako sa tent, si Lieutenant Colin Tuan ay nasa labas at nakatingin sa langit. Huminto na ng kaunti ang ulan, sabi ng colonel. Hihinto na ito ngayong araw, kaya ano ang gagawin mo? Tanong ko. Sumagot ang colonel, maghintay. Maghintay na humupa ang tubig. Isinulat ko sa huling linya ng aking tala. Sa pagitan ng pag-asa at desperasyon, sa wakas ay huminto ang ulan ngunit ang tubig ay nakabalot pa rin sa bukid. Walang nakakaalam kung ang palay ay buhay o patay. Ang nayon ay tahimik. Ang lahat ay nakulong sa loob ng bahay, walang lumalabas sa bukid. Nagtanong ako kay Lieutenant Col Tuan, kaya ba talaga nating magsimula ulit? Tumingin ang colonel sa labas ng bintana at sumagot, kailangan nating gawin, iyon lang ang tanging paraan. Ngunit napansin ko na wala ring kumpiyansa sa kanyang boses. Ang araw ay nagsimulang lumubog, ang tubig ay nagsimulang humupa ng kaunti, ngunit ang bukid ay hindi pa lumilitaw. Isang araw ang lumipas, ang tubig ay nagsimulang humupa ng dahan-dahan, napakabagal. Bawat umaga, pumupunta ako sa bukid at sinusuri ang lebel ng tubig. Mas mababa ito ng kaunti kaysa kahapon. Sa ika-4 na araw,
Ang gilid ng palayan ay nagsimulang lumitaw. Ito ay maputik, ngunit ang hugis ay nandoon pa rin. Si Lieutenant Cola, tuwan ay nakatayo sa tabi ko. Kaming dalawa ay tumingin sa bukid nang hindi nagsasalita. Pagdating ng hapon, mas humupa ang tubig. Eksaktong sandaling iyon, may isang bagay na nagsimulang lumitaw. Ito ay kulay berde, iyon ay palay. Ito ay nakayuko at mukhang pagod ngunit buhay pa ito. Ang colonel ay nagbota at lumusong sa bukid. Sumunod ako sa kanya. Ang putik ay abot bukong-bukong. Hinawakan ng colonel ang isang katawan ng palay gamit ang kanyang kamay. Sinuri niya ito ng maingat. Ang ugat ay buhay pa. Kahit ang dahon ay naging dilaw na, ang katawan ng halaman ay matigas pa rin. Nakaligtas ito, sabi ng colonel. Nalubog ito sa tubig ng halos 2 linggo ngunit nakaligtas ito. Isinulat ko sa aking notebook. Ang palay ay nakumpirmang buhay. Ang uri na kayang lumubog ay nakumpirma. Ang problema ay ang susunod. Babalik ba ang mga taga-nayon? Si Deng ay hindi lumitaw sa loob ng 3 araw. Ang ibang taga-nayon din. Isang pagbaha na tila kinuha na naman ang kanilang pag-asa. Si Lieutenant Cola, tuwan ay naglakad patungo sa nayon. Sumunod ako sa kanya. Ang nayon ay tahimik. Ang lahat ay nasa loob ng bahay. Tumayo ang colonel sa harap ng bahay ni Deng. Kumatok siya. Pagkalipas ng sandali, lumabas si Deng. Ang mukha ay pagod na pagod. Buhay pa ang palay, sabi ng colonel. Umiling si Deng. Kahit mabuhay ito ngayon, lulubog din ito sa susunod na pagkakataon. Kung gayon, sa pagkakataong ito ay iba ang gagawin natin. Sagot ng colonel. Iba paano? Tumutol si Deng. Hindi mahaharang ang baha, hindi matatalo ang kalikasan. Tumahimik si Lieutenant Colo. Tuan, pagkatapos ay nagsabi, tama, hindi matatalo ang kalikasan ngunit maaari ba tayong makipamuhay dito? Hindi ang harangan ang baha kundi maghanda para sa baha. Panunuya ni Deng, mga matatamis na salita lang, sa huli ay ganoon din. Sa pagkakataong ito, sabi ng colonel, gagamit kami ng makina. Kinabukasan, 2 truck ang dumating sa Bo, galing sa headquarters ng engineering team ng Pilipinas. Ibinaba ang mga makina mula sa truck. Transplanter, maliliit na traktora, bomba at mga kagamitang pang-agrikultura na hindi ko alam ang pangalan. Ipinaliwanag ni Lieutenant Cola. Tuan, ang paggawa gamit ang kamay ay may limitasyon, mabagal at hindi tumpak. Kung gagamit tayo ng makina, magagawa natin ng mabilis at tumpak. Kaya ba ng mga taga-nayon na mag-operate ng makina? Tanong ko. Tuturuan namin sila. Iyon ang layunin sa pagkakataong ito, sagot ng colonel. Nang hapon, ilang sundalo ang nagsuri ng mga makina. Ang mga taga-nayon ay nagmasid mula sa malayo. Ang kanilang mga mata ay nagtataka. Ang mga bata ay nagsimulang lumapit. Hinawakan nila ang traktora at umikot sa transplanter. Pagdating ng gabi, lumitaw si Deng. Tumayo siya sa harap ng mga makina. Pagkatapos ng pagsusuri sandali, nagtanong siya sa colonel, ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Sumakay si Lieutenant Cola, tuwan sa traktora, pinaandar niya ang makina. Ang tunog ng makina ay umalingaw-ngaw sa buong kapatagan. Dahan-dahang minaneho ng colonel ang sasakyan patungo sa bukid. Ang traktora ay gumalaw sa putik. Nilinis nito ang mga gumuho na gilid ng palayan. Nilinisan ang level ng lupa at nilinisan ang daluyan ng tubig. Sa loob ng 1 oras, ang bukid ay naibalik. Iyon ay trabahong aabutin ng buong araw kung gagawin gamit ang kamay. Ang mga taga-nayon ay nagtipon. Ang mga bulungan ay narinig. Ang bilis, ang lakas. Bumaba si Lieutenant Col. Tuwan mula sa traktora. Lumapit siya kay Deng at nagtanong kung gusto niyang sumubok. Nag-alinlangan si Deng ngunit sa huli ay tumango. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang pagsasanay. Isang sundalo ang tumayo sa tabi at nagsimulang ipaliwanag kung paano i-operate ang traktora. Sa simula ay napakabagal ni Deng. Hindi pa siya nakahawak ng makina sa kanyang buhay. Hinawakan ng sundalo ang kamay ni Deng. Magkasama nilang iginalaw ang lever ng dahan-dahan, paulit-ulit. Kung paano paandarin ang makina, mag-shift ng gear, kontrolin ang direksyon. Itinuro nila ng dahan-dahan. Maingat. Nang minaneho ni Deng ang traktora sa unang pagkakataon, ang mga taga-nayon ay pumalakpak. Ang traktora ay medyo alanganin ngunit sumulong ito. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Deng. Itinala ko ang eksenang iyon gamit ang aking kamera. Isinulat ko sa aking notebook. Nagsimula na ang paglilipat ng teknolohiya. Ang kakayahang maging self-sufficient ay nakumpirma. Sumunod ay ang transplanter. Isang machine transplanter. Isang sundalo ang nagpakita ng halimbawa. Ang transplanter na may pantay na distansya.
tumpak at mabilis. Dalawang kabataan sa nayon ang nag-volunteer na matuto. Ipinaliwanag ng sundalo ang mga function ng control, bilis, setting ng distansya. Ang mga kabataan ay nakinig ng seryoso, nagtanong pa sila. Pagkalipas ng 3 araw, ang mga kabataan ang nag-operate ng transplanter. Sa simula ay mabagal sila ngunit mabilis silang nasanay. Nagtanim sila ng palay sa 3 palayan sa loob ng 1 araw. Iyon ay dami na aabuti ng 1 linggo kung gagawin gamit ang kamay. Lumapit si Deng sa akin at nagsabi, "Nakikita ko na." "Kakayahan? Anong kakayahan?" tanong ko. "Mukhang kaya na nating gawin ito ng mag-isa." Lumipat si Lieutenant Colya Tuan sa susunod na yugto. Mga balon at sistema ng irigasyon. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa baha. Kailangan nating mag-pump ng sariling tubig. Ang mga sundalo ay nagsimulang maghukay ng lupa para maghanap ng source ng underground water. Pagkalipas ng 2 araw, ang tubig ay bumulwak, malinaw na tubig. Ang isang pump ay naikabit. Gumamit sila ng diesel engine dahil walang kuryente. Pinaandar ang pump, ang tubig ay dumaloy sa kahabaan ng kanal. Dumaloy ito sa bukid. Ang mga taga-nayon ay naghiyawan. Ngayon, kaya na nilang kontrolin ang tubig sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap. Itinuro ni Lieutenant Colon Tuan kay Deng kung paano i-operate ang pump, paano maglagay ng fuel, paano paandarin ang makina at paano ayusin ang mga problema. Isinulat ni Deng, "Kakaunti ang nakakaalam na alam kong magsulat, ngunit alam ko, gabi na, ang mga ilaw ay nakabukas pa rin sa kapatagan. Pinaandar nila ang generator at ipinagpatuloy ang trabaho. Ang tunog ng traktora, tunog ng pump, tawanan ng mga tao ay humalo. Tumayo ako sa labas ng tent at tinignan ang tanawin. Sa lugar na sinabing patay na lupa 1 buwan ang nakalilipas, ang mga makina ay gumagalaw at ang mga tao ay nagtatrabaho sa gabi. Tumayo si Lieutenant Colal Tuan sa tabi ko, sinabi ko, "Hindi ito tulong, kaya ano ito?" tanong ng Colonel. Sumagot ako, "Ito ay isang labanan laban sa kahirapan." Ngumiti si Lieutenant Cola, "Tuan, eksakto, hindi namin tinalo ang kaaway, tinuruan namin sila kung paano lumaban." Kinabukasan, si Deng ang nagmamaneho ng traktora. Nagsimula siyang maglinis ng bukid. Ang mga sundalo ay nagmamasid na lang sa tabi. Hindi sila nagbibigay ng payo, hinayaan nilang si Deng ang gumawa. Pagdating ng tanghali, tapos na si Deng sa bukid. Sinuri ng isang sundalo, "Perpekto." Si Deng ay mukhang proud. Sa unang pagkakataon, isinulat ko sa aking notebook, "Self-sufficiency stage 1 completed, kayang i-operate ang mga makina." Nagsimula na ang independiyenteng trabaho. Nang hapon, ang pulong ng nayon ay ginanap. Si Deng ang tagapangasiwa. Sabi niya sa mga taga-nayon, "Ngayon kaya na nating gawin ito. Gamit ang makina, kaya nating gawin ng mabilis. At gamit ang balon, hindi na natin kailangang mag-alala sa tubig." Isang matanda ang nagtanong, "Ano ang mangyayari kung umalis ang mga Pilipino? Kaya ba natin itong gawin ng mag-isa?" Sumagot si Deng, "Natuto na tayo. Ngunit ang isang taga-nayon ay tumutol. Paano kung masira ang makina? Paano kung maubusan ng fuel?" Tahimik si Deng sandali. Eksaktong sandaling iyon, lumabas si Lieutenant Cola Tuan. Ipinaliwanag ng Colonel, "Tuturuan namin kayo kung paano mag-ayos ng basic. Hihingi kami ng suporta sa gobyerno para sa fuel. Gagawa kami ng kalsada para kumuha ng spare parts sa Juba." Tumango ang mga taga-nayon. Ang mga tanong ay patuloy na narinig. Sinagot ng Colonel ang bawat isa. "Nanood ako sa eksenang iyon. Hindi lang ito pagtuturo ng agrikultura, ito ay pagtatayo ng isang sistema. Gabi na naman ngunit ang mga ilaw sa kapatagan ay hindi namamatay. Ang traktora ay gumagalaw, ang pump ay nagbomba ng tubig at ang lahat ay nagtatrabaho sa tawanan." Bumalik ako sa tent at inayos ang aking mga tala. Itinala ko ang nakita ko ngayong araw, isa-isa. Pagsasanay sa makina, sistema ng pagiging self-sufficient, at sa huling linya ay isinulat ko, "Hindi matatalo ang baha, ngunit maaaring maghanda para dito." Ang teknolohiya ay gumawa ng pagkakaiba. Sa labas ang tunog ng makina ay umaalingaw-ngaw pa rin. Ang gabi sa Bo ay hindi na tahimik. 3 buwan ang nakalipas, naglalakbay ako sa pagitan ng Juba at Bo. Itinala ang pagbabago. Bawat punta ko ay may kakaiba. Ang bukid ay dumami, ang tao ay dumami, at ang tunog ng makina ay lalong lumalakas. Ngayong araw ay nakita ko ang isang kahanga-hangang tanawin. Ang ikatlong pag-aani ay nangyayari sa parehong bukid 3 beses sa isang taon. Ipinaliwanag ni Lieutenant Cola, "Tuan,
Nagtatanim kami ng palay sa tag-ulan, mais sa tagtuyot, at palay muli sa maikling tag-ulan. Tapos na ang sistema ng pag-aani ng 3 beses sa isang taon. Tumingin ako sa bukid. Sa isang palayan ay inaani ang palay. Sa kabilang palayan ay tumutubo ang mais. At sa isa pa, ang batang punla ay itinatanim. 3 uri ng pananim ang nagpapalitan sa parehong piraso ng lupa. Si Deng ang nagmamaneho ng traktora. Ang kanyang kasanayan ay mahusay. Ngayon tinuturuan na niya ang ibang mga taga-nayon kung paano gamitin ang makina. Siya ay naging isang guro. Tapos na ang pag-aani. Ang bigas ay nagsimulang magtambak. 1 tonelada, 2 tonelada, 10 tonelada, at patuloy na dumadami. Huminto ako sa pagbilang at tinanong ang colonel kung magkano ang kabuuan. Sumagot si Lieutenant Cola, "Tuan, 5 tonelada, 10 beses na mas mataas kaysa sa unang 500 kilogram. Isinulat ko ang numerong iyon sa aking notebook at kinuwenta, sapat na para sa buong nayon sa loob ng 1 taon. Ngunit sabi ng colonel, ang produksyon ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Ikiling ko ang aking ulo, 5 tonelada, isang magandang tagumpay, di ba? Umiling ang colonel. Ang produksyon ay resulta lang, ang tunay na tagumpay ay ibang bagay. Itinuro niya ang nayon. Ang mga taga-nayon ang nagpapatakbo ng sarili nilang mga bukid. Nagdidilig, naglilinis ng damo, nag-aani at nagtatanim muli. Ang mga sundalo ay nagbibigay na lang ng payo sa tabi. Sabi ng colonel, ngayon kaya na nilang gawin ng mag-isa. Kahit umalis kami, hindi ito titigil. Iyon ang tunay na tagumpay. Isinulat ko sa aking notebook. Self-sufficiency, tapos na. Sustainable system, naitayo na. 1 linggo ang lumipas, may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang opisyal na may ranggong ministro mula sa gobyerno ng South Sudan, ang ministro ng Agrikultura. Dumating siya kasama ang ilang entourage. Nanood ako mula sa malayo. Ang ministro ay hindi tumingin sa bukid. Ibig kong sabihin, tumingin siya, ngunit hindi iyon ang pangunahing focus. Sinuri niya ng maigi ang mga kanal ng irigasyon. Sinuri niya ang sistema ng pump at humingi ng disenyo ng daluyan ng tubig. Kinuha ni Lieutenant Cola. Tuwan ang dokumento mula sa tent. Mapa ng source ng tubig ng buong lugar ng Bo, plano ng disenyo ng sistema ng irigasyon, ischedule ng plano ng pagpapalit ng pananim. Sinuri ng ministro ang bawat dokumento. Ang sistemang ito ba ay maaaring ilapat sa ibang lugar? Tanong ng ministro. Maaari, sagot ni Lieutenant Cola. Tuan, kailangan lang suriin ang terrain at ulan. Bumulong ang ministro sa kanyang entourage. Pagkatapos ay sinabi niya sa colonel, gusto naming makipagtulungan sa antas ng gobyerno. Humihingi kami ng tulong sa pagdidisenyo ng infrastruktura ng agrikultura sa buong South Sudan. Narinig ko ang mga salitang iyon at huminto sa pagsusulat. Hindi ito maliit na proyekto sa lugar. Ito ay alok na pakikipagtulungan sa antas ng bansa. Hindi agad sumagot si Lieutenant Colan Tuan. Sabi niya na kailangan niyang makipag-usap sa kanyang mga superior, ngunit pag-iisipan niya ito. Tumango ang ministro nang may kontento. Pagkaalis ng delegasyon ng ministro, lumapit ako sa colonel. Ano ang ibig sabihin nito? Binigyan natin sila ng susi para lutasin ang problema sa pagkain ng bansang ito, sagot ng colonel. Binuksan ko ang aking notebook at nagsimulang isulat ang mga nakita, narinig at naramdaman ko. Ngayon, ang Tsina ay nakuha ang langis sa South Sudan. Nagtayo sila ng kalsada, protektahan ang mga pasilidad at kinuha ang resources. Iyon ay malinaw na interes. Nakita ko iyon sa loob ng 20 taon. Ang Hapon ay nakuha ang kaligtasan. Itinago nila ang kanilang mga sundalo sa ligtas na lugar. Binawasan ang panganib at iniwasan ang pasanin sa politika. Isang lohikal na pagpipilian. Ngunit ang Pilipinas, huminto ako sa pagsusulat at tumingin sa labas ng bintana. Sa bukid, si Deng ay nagtuturo sa mga kabataan kung paano gumamit ng traktora, paano pamahalaan ang sistema ng irigasyon, plano ng pagpapalit ng pananim. Siya ngayon ay isang guro. Ang Pilipinas ay hindi nagbenta ng kahit isang bala, hindi kumuha ng kahit isang patak ng langis, hindi kumuha ng kahit isang gramo ng mineral. Sa halip, ibinigay nila ang binhi, itinuro ang makina at dinisenyo ang isang sistema para sa kanila. Ang resulta, ang Pilipinas ay nagbigay ng disenyo para sa kinabukasan ng bansang ito. Ang gobyerno ng South Sudan ay kusa ng nag-abot ng kamay para makipagtulungan sa pagdidisenyo muli ng agrikultura ng buong bansa. Ito ay impluensyang lagpas pa sa resources. Isinulat ko sa aking notebook,
Ang pinakamalakas na impluensya ay nagmumula sa tiwala, hindi sa mga sandata. Nang lumubog ang araw, naglakad-lakad ako sa nayon. Ang mga bata ay galing sa paaralan. Isang paaralan na hindi umiiral 6 na buwan ang nakalilipas, hindi ito itinayo ng United Nations. Sabi ng mga taga-nayon, itinayo nila ang paaralan sa pamamagitan ng pagbebenta ng bigas. Isang bata ang lumapit sa akin at nagtanong, "Sino po kayo?" "Isang mamamahayag," sagot ko. "Dumating ako para itala ang mga nangyari rito." "Magiging sikat po ba ang nayon namin?" tanong ng bata. Ngumiti ako at tumango. "Oo." Sumigaw ang bata sa tuwa at tumakbo. Sumigaw siya ng isang bagay sa kanyang mga kaibigan. Tinitigan ko ang eksenang iyon at naisip, 6 na buwan ang nakalilipas, ang mga batang ito ay nanghuhuli ng isda sa mga maruming tubig, gutom ang karaniwang pangyayari. Ngunit ngayon, pumapasok na sila sa paaralan, kumakain ng kanin at nangangarap tungkol sa kinabukasan. Nang bumalik ako sa tent, si Lieutenant Colin Tuan ay nasa labas. Nakatingin siya sa sunset. Tumayo ako sa tabi niya. "Sa simula, tila imposible," sabi ng Colonel. "Ang pagtatanim ng palay sa lupang binabaha ng tuloy-tuloy, parang kabaliwan. Ngunit nang gawin namin, nagtagumpay ito." "Ano ang sekreto?" tanong ko. "Nagtano kami ng ibang tanong," sagot ng Colonel. "Hindi kung paano aalisin ang tubig kundi paano gagamitin ang tubig." Nang binago namin ang tanong, ang sagot ay lumitaw. Binuksan ko ang huling pahina ng aking notebook at nagsimulang isulat, ang 3 pag-aani sa 1 taon ng engineering team ng Pilipinas ay hindi isang himala. Iyon ay pagpipilian ng isang bansa na nagtanong ng ibang tanong sa parehong piraso ng lupa. Nang pinili ng China ang resources, nang pinili ng Hapon ang kaligtasan, pinili ng Pilipinas ang mga tao. Nakuha nila ang tiwala ng hindi nagpaputok ng isang bala. Nakuha nila ang impluensya ng hindi kumuha ng langis. At ngayon, ang gobyerno ng South Sudan ay humingi na sa Pilipinas na idisenyo ang kinabukasan ng kanilang bansa. Ibinaba ko ang aking panulat at tumingin sa labas ng bintana. Sa bukid, ang mga tao ay gumagalaw pa rin. Ang boses ni Deng ay umaalingaw-ngaw. Nagtuturo siya sa mga kabataan kung paano gumamit ng traktora, paano pamahalaan ang sistema ng irigasyon, plano ng pagpapalit ng pananim. Ngayon, kahit umalis ang engineering team ng Pilipinas, hindi na ito titigil. Sila na ang magtatanim, magtuturo, at magpapalaganap. Iyon ang tunay na self-sufficiency at pagiging sustainable. Isinara ko ang notebook at isinulat ang huling pangungusap. Sa South Sudan, ang mga sundalong Pilipino ay tinatawag na ang mga sundalong nagtatanim ng palay. Ngunit sa katotohanan, ang itinanim nila ay hindi palay, iyon ay kakayahan. Isang katibayan na maaaring magtanim ng anumang bagay sa lupang sinabing imposible. At ang katibayan na iyon ay nagpapabago na sa pulisiya ng isang buong bansa. Gabi na, ngunit ang Bo ay hindi madilim. Ang mga ilaw ay nakabukas sa bawat tent at ang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa buong nayon. Ang mga bata ay naglalaro at ang mga matatanda ay nagpaplano para sa trabaho bukas. Inayos ko ang aking bag at naisip na kailangan kong magsulat ng report pagbalik ko bukas. Ito ang pinaka-espesyal na kaso na nakita ko sa loob ng 20 taon ng pagtatrabaho sa mga lugar ng deployment ng militar. Pamagat, nauna ko nang inihanda. Sa parehong South Sudan, isang ibang pagpipilian. Ang China ay nakuha ang asset, ang Hapon ay nakuha ang kaligtasan, ngunit ang Pilipinas ay nagbigay ng disenyo para sa kinabukasan ng bansang ito. Ang pinakamalakas na impluensya ay nakuha ng hindi nagpaputok ng isang bala. Ang tunog ng traktora ay muling narinig mula sa labas ng bintana. May naglilinis. Isinara ko ang notebook. Ang kwento ng Bo ay hindi natatapos dito. Nagsisimula pa lang. Isang kwento na ipagpapatuloy ni Deng at ng mga taga-nayon. At ang kwentong iyon ay malapit nang lumaganap sa buong South Sudan. Ang kakayahang ipinakita ng mga sundalong Pilipino ay lalaganap sa ibang lugar, ibang nayon, ibang tao. Humiga ako sa kama at nag-isip sa huling pagkakataon. Dati akong naniniwala na ang pagpapadala ng tropa ay isang kalkulasyon ng pambansang interes. Ngunit ang ilang bansa ay nagdedepina sa pambansang interes sa ibang paraan. Hindi ang agarang resources, kundi ang pangmatagalang tiwala. Nakita ko ang resulta ng pagpipiliang iyon ngayon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa labas, ang gabi sa Bo ay nagpapatuloy.